Panginoon, basbasan mo po, palakasin mo, wag mong pababayaan ang mga taong nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya upang sa araw-araw ay may maihatid na pagkain sa kanilang mesa. Yun ang mga breadwinner. Na dahil sa kanilang pagmamahal ay nagsasakripisyo, ultimo ang kanilang buhay ay bibigay. Iiwanan ng langit upang maging pagkain na para sa atin ay nagbibigay buhay. Sila yung iiwanan ang kanilang langit, which means ang comfort zone nila, ang ginhawa nila, ang magandang buhay na para sa kanila, maging ang mga luho na dapat sana'y meron sila upang makatikim man lang ng langit ang mga taong sa kanila ay mahalaga. Lalong-lalo na ang kanilang mga pamilya. Kaya nga kahit pwede kang makipagsabayan sa iba dyan, bumili ka ng ganong sasakyan, magpatayo ka ng ganyang klaseng tahanan, makipagsosyalan, bumili ng mamahaling gamit na ganyan, kumain sa mga sikat na restaurant, kaya mong gawin niya. Kaya lang, di mo ginagawa madalas kasi meron kang pinaglalaanan. Pero ganun talaga kapag breadwinner ka. Sinisigurado ko sa lahat ng mga breadwinner na nakikinig ngayon, kung ganun din ang given na para sa atin ay sitwasyon, gagawin mo rin yun. Di ba? Ganun talaga kapag breadwinner ka. Bago ikaw, sila muna. So hindi ibig sabihin ayaw mo ng ginhawa. Gusto mo rin ng ginhawa pero gusto mo sila muna ang guminhawa. Hindi ibig sabihin ayaw mo makaramdam ng langit kahit dito pa lamang sa daigdig. Gusto mo yan. Handa mong iwan ang langit kahit pa ang buhay mo sa lupa ay maging mala-impyerno. Mailagay mo lamang sa tamang kalagayan ng makalangit na sitwasyon ng pamilya mo. Ang pinakamagandang konsolasyon para sa mga breadwinner na ito, mga kapatid, tulungan natin sila na maabot ang kanilang pangarap na langit para sa atin. Simple lang, simplihan na lang natin. Sa mga pinag-aaral ng mga breadwinner, mag-aral na kayong mabuti. Sa mga anak na sinusuportahan ng mga breadwinner, ng mga magulang, magmahalan kayo. Magmalasakitan at lumaking may respeto, lalong-lalo na sa magulang. Kung kayo makapag-aasawa, ipagtanggol nyo ang mga magulang ninyo na malaki ang sakripisyo para sa inyo, lalo pa kapag binabastos ng asawa ninyo. Kung ikaw ay isang asawa na nasa bahay lang, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapagnegosyo sapagkat mahina ang loob mo, okay lang, hindi ka naman pinupwersa na, siya na lang. Pero maging faithful ka naman. Maging ulirang ina at ama ka naman. Yun lang, malaking bagay na. Para hindi sila mawala ng pag-asa at lumaban pang talaga kahit pagod na, kahit hirap na. Huwag mo kasing isipin, bigay ng pera, magaan na lang talaga para sa kanilang pera. Huwag mong isipin dahil kayod ng kayod, hindi na napapagod. Huwag mong isipin dahil tulong ng tulong, hindi na nila kinakailangan pa ng tulong. Mali! Every one of us needs help in one way or another. Even the toughest one. Ang sabi nga ng isang awitin, deep inside this amor, the warrior is a child. Panginoon,